Mahigpit akong napahawak sa braso ni Rafa nang sinipsip niya ng leeg ko, para itong vampirang matagal nang hindi nakatikim ng dugo. Bumaba ang halik ni Rafa sa balikat ko at tumaas ulit papuntang tenga ko. He bit my earlobe and licked it. "I miss your sweet taste," he said. Pulang-pula ang mukha ko, napatingin ako sa braso niya, namumula ito at may nakita pa akong maliit na sugat doon. Masyado ko yatang nabaon ang kuko ko. At sa muling pagdating niya, ay nag-isa ring muli ang aming mga katawan. Naramdaman kong may mainit na damaloy sa loob ko. Hinila niya ako at damaykit ang likod ko sa katawan niyang basang-basa ng pawis. Yamakap ang dalawang braso niya sa bewang ko. "You missed me?" tanong niya habang inaamoy ang buhok ko. "Oo, hindi ka nagre-reply." Nahihiyang sagot ko. Tiningnan niya ako sa salamin. Pinagpapawisan na rin ako at gulo-gulo ang buhok. Para akong sinabunutan ng bruha. "Kiss me." I cupped his face and kissed him, mabagal lang ito at tinugunan naman niya. Pagod na pagod akong nakahiga lang sa ibabaw ni Rafa. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kahit basang-basa kami ng pawis ay wala akong pakialam. Binaon ko ang mukha ko sa leeg niya. "Happy birthday," bulong niya at humulik sa noo ko. Kanina ko pa iyon hinihintay mula sa kanya, napangiti ako habang nakapikit. Kinaumagahan ay tinanghali ako ng gising, almost 10 na ng umaga nang magising ako at wala na si Rafa. Naligo muna ako bago bumaba dahil nanlalagkit ako. Hindi ako komportable. Pagkatapos kong maligo ay bumaba na ako, dumiretso ako sa dinner table. May nakahain ng mga pagkain doon. Nakita kong nakaupo na doon si Audrey at nagla-laptop. "Late na ah." "Good morning, Audrey." "Late na, nandito ka pa. Kain tayo." Umupo ako at inayos ang table napkin, kumuha ako ng fried rice at bacon. "Gutom na ako." "Yeah, hinintay lang kitang magising. After mo kumain aalis na rin ako. And, I'm done eating." Sagot nito habang may tina-type sa laptop niya. Nagkibit balikat lang ako at tinuunan ng pansin ang pagkain ko. Pagod na pagod ka yata. Tinanghali ka na ng gising. Tumango lang ako sa sinabi niya. Nagugutom talaga ako. "Late ka na rin nakatulog." Tumango lang ako ulit at samubo pa ng kanin, "Pinagod ka ni Sangeet." Napaubo ako sa sinabi niya, binigyan naman niya ako ng tubig. Agad ko itong ininom. Ang init ng mukha ko. Nakita kong nagpipigil ng tawa si Audrey, nag-iwas ako ng tingin. "He left a mark." Napatitig ako sa kanya, ininguso niya ang leeg ko. Napahawak naman ako doon. Ngumisi siya sa akin ng nakakaloko. "Mukhang miss na miss ka ni Sangeet." Anito at ngumisi, "Perfect talaga ang gift ko." Tumatawa ito ng mahina habang nilalagay ang laptop niya sa bag. Salamat pala sa regalo mo." Namumula kong sabi. "You look cute baby girl." Ngumisi ito sa akin, "Anyway, I need to go." "Hindi ka kasi pinagising ng boss kung masungit kasi pinagod ka pala." Audrey naman. Nahihiya kong sabat sa kanya. Malakas lang itong tumawa sa akin. Pulang-pula na ang mukha ko. "I have many things to do." May mga naiwan pang trabaho ang boss ko sa Malaysia dahil bigla itong umuwi, she said at inayos na ang laptop niya at tumayo na. "Goodbye, baby girl. Enjoy your food. Kakabusog ka palagi para maraming energy sa gabi." Audrey naman kasi, nag-flying kiss lang ito sa akin at umalis na. Maya-maya pa ay narinig ko nang umalis ang kotse niya. Napailing na lamang ako. Sa tagal ko narito ay hindi ko na namalayang magpipitong buwan na kaming magkasama ni Rafa, ganoon pa rin naman kami. Palagi siyang wala kasi busy siya sa trabaho niya, every month ay out of the country rin siya, ang pinakamatagal niyang namawala ay 2 linggo, kung nandito naman siya ay bihira lang din magtagal sa bahay niya. Puro trabaho lang ang inaatupag nito kaya ang palagi kong kasama ay sila Ate Letty at si Audrey. Wala akong ginagawa sa bahay maliban na lamang kapag nagpumilit ako, hindi naman na pinapagalitan ni Rafa sila Ate Letty kapag tumutulong ako sa gawaing bahay kasi ako na ang kumausap kay Rafa. Hindi lang ito nagsasalita pero baka sa mukha niya ang pagtutol pero wala naman siyang magagawa dahil mapilit ako. Kasalukuyan kong hawak-hawak ang cellphone ko, nag-text kasi ako kay Rafa kung uuwi ba siya at kung dito kakain ng hapunan, palagi rin kasi itong gabi na kung umuwi, palagi ring nagigising na lang ako ng madaling araw sa halik niya at makakatulog na lang ulit pagkatapos naming magtalik.
Ganoon lang kami palagi kapag nandito siya. Lumungkot naman ang mukha ko dahil ilang oras na ay wala pa ring reply mula sa kanya. Busy ba talaga ito at kahit mag-reply ay hindi niya magawa. Sesebayan ko sana siya mamayang kumain, kaso parang hindi naman mangyayari ang gusto ko. Hindi ko alam pero sa tagal naming magkasama ni Rafa ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Palagi ko na siyang namimas, palagi ko na siyang hinahanap at hindi ko mapigil ang mag-care sa kanya. Kahit pa may pagkasuplado ito ay mabait naman siya sa akin, alagang-alaga ako, hindi niya ako pinababayaan lalo na kapag wala siya rito. Though, hindi literal na mabait, tahimik lang kasi talaga siya. Yung parang hinahayaan niya na lang talaga ako basta bantay sarado ako. Ako lang talaga ang madaldal minsan. Maraming ring bodyguards kapag umaalis kami ni Audrey kasi ayaw niya raw na may mangyari sa akin habang wala siya. Pinilit ko namang pigilan pero bigo ako. Sa una ay hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkakaganito, pero nang ma-realize ko na nahulog na ako sa kanya ay sinubukan ko talagang pigilan but I can't. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya. Alam ko namang hindi pwede. Minsan naiisip ko na sa huli ay ako lang ang masasaktan dahil hindi naman ako mahal ni Rafa. Ang gusto niya lang ay magkaanak siya sa akin, after noon, hindi ko na alam. Ang pagpapabantay niya sa akin ay hindi yun dahil sa may ibang kahulugan. Ang dahilan noon ay kailangan akong ingatan dahil sa ako ang magdadala ng anak niya. I heaved a deep sigh at kinuha ang isang maliit na box, pinakatitigan ko ito. I know this is wrong but kailangan kong subukan. Nagising akong walang Rafa sa tabi ko, walang bakas niya sa kwarto ko. Napatingin ako sa orasan, 3:00 na pala ng umaga ngunit wala pa siya. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan, baka may message na ako galing sa kanya, pero wala akong natanggap. Hindi ka pa nakauwi, I texted him. Baka kasi nasa kwarto niya lang siya. Nag-antay ako ng ilang minuto pero hindi ito nag-reply, baka natutulog na rin siya kung nasaan man siya ngayon. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako sa kakahintay ng reply niya. Pagkagising ko kinaumagahan ay nag-ayos ako ng sarili bago bumaba. Nakita kong may kasama sa kusina si Ate Letty. Magandang umaga po, magalang nabati ko sa kanila. Pagkarinig nila ng boses ko ay sabay silang humarap sa akin, hindi ko kilala ang kasama ni Ate Letty. Ngumiti ako sa kanila. Magandang umaga hiha, ikaw ba si Lorraine? Napatango ako sa matanda, tansya ko ay nasa 60s na ito base sa itsura niya. Ako nga pala si Delia. Mayordoma ako ng mga Montclair, sa mansyon talaga ako nagtatrabaho ngunit pinadala ako rito ng mga magulang ni Sir Rafael. Pagpapaliwanag nito, lumapit ako kay Manang Delia at humulik sa pisenge niya. Bahagya itong nagulat at napatitig sa akin after ko siyang ebeso. Hello po, kamusta po kayo? Masiglang wika ko. Tipid itong ngumiti at sumagot sa akin, mabuti naman hiha. Kumain ka na. Tumungo ako sa kanya at sinulyapan si Ate Letty. Tara na pong kumain. Yaya ko sa kanila. Kumunat ang noo ni Manang Delia. Palagi po kaming sumasabay kay Lorraine kapag siya lang ang mag-isang kumakain. Paliwanag ni Ate Letty. Nauna akong maupo sila Ate Letty at Manang Delia naman ay nilagay ang niluto nilang pagkain. Wala si Audrey ngayon. Nabasa ko kasi ang text niya kanina na may pupuntahan daw ito. Ate, hindi ba umuwi si Rafa? Pagtatanong ko pagkatapos kong uminom ng fresh orange juice ko. Napaangat naman ang tingin si Manang Delia sa akin. Rafa, tak ang tanong nito, bawal bang tawagin si Rafael ng Rafa? Opo, Leon po ang tawag ko sa kanya. Bakit po? Magalang na sabi ko. Napatitig ito sa akin at napailing lang. Hindi po siya umuwi. Sagot ni Ate Letty sa akin. Hindi na lang ako umimik at nagpatuloy na lang sa pagkain. 6:00 na ng gabi ngunit wala pa ring Rafa na umuwi. Wala ring text galing sa kanya na ipinagtataka ko na talaga. Pati si Audrey ay wala ring text sa akin. Dati-rati ay hindi nam siya ganito. Palagi akong chini-check ni Audrey kahit wala siya rito sa bahay ni Rafa. Nakulat ito lalo na kapag bored sa work niya. Tinatawagan pa ako nito para lang may makausap siya, pero, himalang mula kahapon ay hindi ito nangungulit. Busy ba talaga sila? 3 araw nang hindi umuwi si Rafa. Nagwo-worry na ako kasi wala akong alam kung nasaan siya, kahit si Audrey ay hindi na nakakapag-text sa akin or tawag.
Ano bang nangyayari? Sinubukan kong lumabas para puntahan si Rafa sa company niya pero, hindi ako pinapayagang lumabas ng mga bodyguards ni Rafa. Hindi ko maintindihan, bakit? Bawal na ba akong lumabas? Ni-dial ko ang number ni Audrey. Ring lang ito ng ring, hindi niya sinasagot. Umabot pa ng 4 calls bago nasagot ni Audrey ang tawag ko. Hello, Audrey, kamusta ka na? Pambungad ko sa kanya. I'm fine. Mixing sagot nito. Walang kabuhay-buhay ang tono ng pananalita niya, hindi ganyan si Audrey. Palaging masigla ito tuwing sinasagot ang mga tawag ko. Makulat ito, hindi katulad ngayon. Nagtataka man ay isinawalang bahala ko muna ito. Mabuti naman kung ganoon, si Rafa ba? 3 days na kasi siyang hindi umuwi. May out of town ba siya? Silence. Nakagat ko ang dila ko. Hindi sumasagot si Audrey. Audrey, nandyan ka pa ba? Yeah, he's busy sa work niya. Ayun lang ang sagot niya. Ganoon lang. Ganoon ba? Sige, baka nakakaistorbo na ako. Narinig kong malalim itong nagbuga ng hangin at pinatay na ang tawag ng walang palem. Napaupo ako sa gilid ng kama. Anong nangyayari sa kanila? Parang may kakaiba kay Audrey. May problema ba siya? May problema ba si Rafa? Naalimpungatan ako ng madaling araw nang makarinig akong may pumasok na sasakyan sa gate. Dali-dali akong bumangon at nagsuot ng robe ko. Si Rafa kaya ang dumating. Pagkababa ko ay nakita kong nasa tapat na ng pintuan si Manang Delia. Sino kaya ang dumating? Salamat iho. Ako na ang bahala sa kanya pagkapasok sa kwarto niya. Magalang na sabi nito. Nakita kong may kausap na lalaki si Manang Delia. Parang pamilyar ito sa akin. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita kong nakaalalay ang mga bodyguards ni Rafa sa kanya. Sumunod ang mga mata ko sa kanila hanggang sa umakyat ang nga ito sa hagdan. Rafa, mahinang tawag ko sa pangalan niya. Napatingin ako kay Manang Delia sa harap ng pintuan, nakatingin na rin pala ito sa akin at nandoon pa rin yung kausap niyang lalaki kanina. Hiha, bakit gising ka pa? Hindi ako nakasagot kaagad dahil nakatingin ako sa lalaking kausap nito na malamig na nakatitig sa akin. May berde itong mga mata. Siya ang kaibigan ni Rafa na tumulong noon sa akin sa The Shire. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Maya-maya pa ay tumalikod na ito at umalis na. Senaryo naman na ni Manang Delia ang pinto kaya dali-dali akong umakyat para puntahan si Rafa. Nakasalubong ko naman sa hagdan ang 2 bodyguards ni Rafa. Hiha, ako na ang bahala sa kanya. Napatigil ako nang pihitin ko na sana ang doorknob ng kwarto ni Rafa. Ni minsan ay hindi pa ako nakapasok sa kwarto niya. Manang, pwede bang ako na lang ang mag-alaga sa kanya? Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nakikita kong emosyon sa mukha ni Manang Delia nang humarap ako sa kanya. Tahimik lang ito, naghihintay naman ako ng sagot. Maya-maya pa ay nagbuntong hininga ito at tumungo sa akin. Ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat. Binuksan ko na ang pintuan at pumasok sa loob. Ang kwarto ni Rafa ay wala gaanong mga gamit. Malaking leather couch, malapad na flat screen TV, may bedside table at isang babasaging table sa harap ng couch. Nakuha ang atensyon ko ang malaking painting na nakakabit sa wall ng kwarto ni Rafa, isa itong babae. Naka-side view ito sa painting pero halatang nakangiti ito, may hawak rin itong kamay sa painting pero walang mukha. Parang nililangon niya ito mula sa likuran niya. Ang background nito ay puro mga sunflowers. Sa isang side naman ay may isang painting din, mas maliit lang ito ng konti kumpara sa unang nakita ko. Naka-charcoal naman ito. It's the same woman. This time ay nakaharap na ito. Sobrang ganda niya. May matangos na ilong, maliit ang mukha, perfectly heart-shaped ang manipis na labi nito at may mahahabang pilikmata. Sino siya? Napatingin ako kay Rafa nang bigla itong mahinang umungol. Lumapit ako kaagad sa kanya. Nakahiga na ito sa gitna ng malaking kama niya. Nakakunot ang noo nito. Pumasok ako sa banyo niya at naghanap ng pwedeng paglagyan ng tubig, naghanap rin ako ng bimpo na pwede kong gamiting pampunas. Nakahanap naman ako kaagad kaya dinaluhan ko na si Rafa. Pinagmasdan ko muna ito. Namurnula ng buong mukha niya pati na rin ang kanyang leeg. Lasing na lasing ito. Ngayon ko lang siyang nakitang ganito. Anong nangyayari sa iyo, Rafa? I unbuttoned his long sleeves polo at hinubad ito sa kanya, ang bigat niya kaya medyo nahirapan ako.
Natagalan rin akong habarin ang itim na pants nito. Nang sa wakas ay nahubaran ko na siya ay nag-umpisa na akong panasan ang katawan ni Rafa, itinira ko lang ang boxer niya. His body is too perfect in my eyes. Kahit ilang beses ko na itong nakita ay namamangha pa rin talaga ako. Napatigil ako sa pagpunas ng hawakan ni Rafa ang kamay ko. He smiled at me. He what? Smiled at me. Napalunok ako. Namumungay ang mga mata nito. Hinila niya ako kaya sobrang lapit na ng mukha ko sa kanya. Rafa, akmang lalayo na ako ng kabijin niya ang batok ko at hinalikan ang mga labi ko. Banayad lang ang mga halik niya sa akin na tinugunan ko naman. Hinahaplos niya ang likuran ko. Ang mga kamay ko naman ay naperme sa dibdib niya. Nakapatong lang ito doon. Nang matapos ang halikan namin ay nakapikit na ito ulit pero may ngiti sa mga labi niya. Samantha, you came. Samantha, akala niya ako si Samantha. Sino si Samantha? Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam pero biglang kumirot ng puso ko. Ngumiti pala siya sa akin dahil akala niya ako si Samantha. Samantha, wife, asawa niya si Samantha. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang hindi ako makahinga ng maayos. Hindi sinasadyang napatingin ako sa painting. At sa baba ng painting, may nakasulat. Tinitigan ko ito ng mabuti para mabasa ko ang nakasulat doon. Samantha Montclair, my love. At doon na tumulo ang mga luha ko. May asawa siya. Pinahid ko ang pamatak na luha sa mata ko at malungkot na napangiti. Pinagmasdan ko si Rafa, kanina pa niya binabanggit ang pangalan ng asawa niya. Natigil lang ito ng mahimbing na talaga itong nakatulog. Tapos ko na siyang panasan at bihisan. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko sa kama niya at nilapitan ang painting ng asawa ni Rafa. She's really beautiful. Walang-wala ako kumpara sa kanya. Ang swerte mo at ikaw ang asawa niya. Pinunasan ko ulit ang mga luha ko at mahinang napahikbi. Ilang buwan na ako rito ngunit wala akong kaalam-alam na may asawa na pala ang lalaking iniibig ko. Ngunit nasaan ka, Samantha? Bakit wala ka rito sa tabi ni Rafa? Bakit ako ang napili niyang magbuntis ng magiging anak niya? Hindi ba sila makabuo ng asawa niya? Bakit? Bakit minahal ko pa siya? Mali. Simula pa lang ay mali na itong nararamdaman ko para kay Rafa, pero, heto ako at minamahal pa rin siya kahit ilang beses ko nang pinigilan. Siguro nga tamang tao ang minahal ko, pero, sa maling pagkakataon. Sa maling panahon. Anong laban ko sa asawa? Isa lang akong babaeng binili para maging isang tagapagdala ng anak niya. Mariin akong napapikit. Ang sakit-sakit. Binalikan ko si Rafa at hinalikan sa noo. Bago ako lumabas sa kwarto niya ay pinagmasdan ko muna ulit siya. Ang hirap mong abutin. You're near, yet too far. This love is hopeless. Isang pagkakamali na minahal ko siya. Wala akong matinong tulog, o hindi ko alam kung nakatulog ba talaga ako sa kakaisip. Hindi rin ako makakain ng maayos, kanina ko pa tinutusok-tusok lang ang scrambled egg na nasa plato ko. Kailangan ko na talagang pigilan ang nararamdaman ko para kay Rafa. Dapat ang isipin ko na lamang ay siya ang amo ko at ako ang kanyang empleyado. Tama, dapat ganoon na lang. Dapat noong una pa ay ganoon na ang ginagawa ko. Natuturuan nga ba ang puso kung sino ang mapipili nitong mahalin? Kung oo, paano? Dahil ngayon pa lamang ay kailangan ko ng turuan ang puso ko. Ayaw ko na aabot pa ako sa puntong sobra na akong masasaktan dahil sa maling pagmamahal na ito. Siguro kung una pa lamang ay nalaman ko na, siguro, hindi ko na siya minahal pa. Siguro, hindi ako masasaktan ng ganito. Susubukan ko. No, gagawin ko. Puputulan ko itong nararamdaman ko sa kanya. Lori, napakurap ako at inangat ang mukha. Nakita kong nakatingin si Rafa at Audrey sa akin. Nandito pala sila. Kanina pagkababa ko ay ako lang mag-isa rito. Ni hindi ko na sila napansin sumabay sa akin. Ganoon ako kawala sa sarili. Kanina ka pang ganyan. What's happening to you? Tak-ang tanong ni Audrey. Ramdam ko rin ang titig ni Rafa sa akin, malamang nagtataka rin ito. Napailing ako. Napatingin ako sa scrambled egg sa plato ko. Napangiwi ako. Durog na ito. Para ko itong pinaglaruan ng walang muwang na bata.il. Kinuha ko na lang ang baso ng gatas at ininom ito. Wala akong gana. Isang sliced bread lang ang nakain ko. Ayon lang at pakiramdam ko ay nabusog na ako. Mauna na ako.
Hindi man ako nakatingin kay Rafa ay ramdam ko ang bigat ng pagtitig nito sa akin. "Are you sick?" tanong ni Audrey. Napailing ako kay Audrey. "Hindi pa, baka mamaya pa." Hindi na ako nagsalita pa at umalis na ako at umakyat sa kwarto. Padapa akong humiga sa gitna ng kama. Ilang minuto lang akong nakaganoon. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Matutulog na lang ako. Narinig kong may nagbukas ng pintuan at pumasok. That smell. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Alam na alam ko ang amoy niya. Bakit siya nandito? Hindi ako gumalaw, hindi rin nagsalita. Hindi rin naman siya nagsalita at hindi ko alam kung anong ginagawa niya rito sa kwarto ko. Maya-maya pa ay lumabas na ito ng kwarto. Tiyak ay papasok na ito sa trabaho. Parang hindi lang ito naglasing kagabi. Napabuga ako ng hangin. Ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko. "Kalma lang, Lori. Dapat ay hindi ka na magkakaganito pa. Dapat mong pigilan dahil alam mong may asawa na siya." Wala pang 30 minutes ay si Audrey naman ang pumasok. Nakatagilid na ako ng higa, nakatalikod sa kanya at yakap-yakap ang unan. Kalmado lang na nakapikit ang mga mata ko. "Baby girl, alam kong gising ka. Masama ba ang pakiramdam mo?" Worried na tanong nito. "I was busy. Pasensya ka na at hindi nakita na puntahan ng mga nakaraang araw." Pagpapaliwanag nito. "Okay lang, naiintindihan ko. Okay lang din ako. Kahit hindi ako okay ngayon. Pinapasabi ni boss na kumain ka. You need to be healthy. Right, para sa baby." Hindi na ako nagsalita pa. Kailangan ko talagang alagaan ang sarili ko, lalo na ang puso ko. Hindi ko alam kung anong oras nakaalis si Audrey dahil sa nakatulog na ako. Nagising akong 2:00 na ng hapon at kumakalam ang sikmura. Bumaba ako para makakain na. Nandoon si Manang Delia at naghahanda ng makakain ko, siguro ay narinig niyang pababa na ako. "Hiha, kumain ka na." Ngumiti ako sa kanya at kumain na. Inaya ko pa ito ngunit tapos na raw silang kumain ni Ate Letty kanina. Sa bagay ay 2:00 na rin. "Salamat pala sa pag-alaga kay Sir Rafael." "Walang anuman po," magalang na sagot ko. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang nag-alaga sa kanya. Anito habang nagliligpit ng pinagkainan ko. Hindi na ako nagsalita pa. Tumango na lang ako. Hindi naman na niya dapat sabihin iyon kay Rafa. Baka nagtanong. Napailing ako sa naisip ko. Buti at hindi ka naman nahirapan sa kanya. Sinulyapan ako nito. Hindi naman po. Napatitig ito sa akin na para bang may gustong sabihin sa akin. Kahit nung unang pagkakita nito sa akin ay ganyan na siya kung tumingin sa akin, minsan naman ay natural lang. May pagkakataon lang talaga na ganito ito tumingin sa akin, Kay. Kinagabihan ay pinatawag ako ni Manang Delia sa kwarto para bumaba na at kumain ng dinner. Inayos ko lang ang higaan ko at bumaba na. Nagulat akong nakaupo na si Rafa sa pwesto niya. As usual ay tahimik lang ito. Nakaitim na pajama na ito at puting V-neck shirt. Maaga pala siyang nakauwi, ni hindi ko man lang narinig ang pagdating ng sasakyan niya. Naupo na ako at nag-umpisa na kaming kumain. Tanging tunog lang ng kubyertos ang naririnig ko. Nasa pagkain lang ang atensyon ko. Hindi ko siya tinitingnan kahit ramdam ko ang pagsulyap nito sa akin. Para saan pa? Kung noong mga nakaraang araw na nakakasabay kung kumain si Rafa ay nagtatanong pa ako sa kanya ng mga bagay-bagay para may mapag-usapan lang kami, ngayon ay pinigilan ko na ng sarili ko. Kailangan ko ng limitahan ang sarili ko. I know where I stand now. Hanggang ganito lang talaga kami at hindi nalalagpas pa iyon doon. Hindi na dapat ako naghahangad pa ng sobra at hindi dapat ako umasa. Hinding-hindi na. Are you sick? Basag nito sa katahimikan. Hindi naman. Mahinang sagot ko. You should be. Matigas na sabi nito. Doon na ako napatingin sa kanya. You need to be healthy for the baby. Malamig na turan nito. Tumayo na ito pagkatapos uminom ng tubig. Tama, para sa pagbubuntis ko. Itinuloy ko na talaga ang pag-iwas kay Rafa, halos magto 2 weeks na rin akong ganito. Tuwing nandito siya sa bahay niya ay hindi ko na siya kinakausap maliban na lamang kung may itatanong siya na sobrang dalang mangyari iyon dahil sa tahimik lang naman talaga ito. Pati si Audrey ay hindi ko na rin masyado kinakausap, minsan na lang din ito napupunta sa bahay ni Rafa. Lahat sila ay naninibago sa akin pero wala ni isa ang nagtangkang magtanong kung bakit ako nagkakaganito. Wala rin naman akong balak na magsabi sa kanila.
Bahala na sila kung ano ang gusto nilang isipin tungkol sa akin o sa pakikitungo ko sa kanila. Parang gusto ko na lang mapag-isa, iyong ako lang talaga. Sarili ko lang ang kailangan kong isipin. Lulan kami ngayon ni Audrey sa company car ni Rafa kasama ang company driver niya. Nanggaling kami sa hospital para magpa-check up. Healthy naman ako at hindi pa rin ako nabubuntis. Hindi nila malaman kung bakit. Kakatapos lang last week ng regla ko, na delayed ako ng 1 month. Ang akala ko nga rin ay baka nabuntis na ako. False alarm. I really don't understand kung bakit hindi ka pa mabuntis. Mukhang active naman kayo kapag nandito siya. Ani Audrey na akala mo ay kaming dalawa lang ang tao sa kotse. Hindi ko siya pinansin. Nasa labas lang ang tingin ko. Tama siya. Active naman talaga lalo pa at hindi na umaalis ng bansa si Rafa. Gabi-gabi rin may nangyayari sa amin maliban ng ilang gabi itong hindi umuwi at nang nagkaregla ako. Bakit rin ba bigla ka na lamang naging tahimik? Do you have a problem? Tell me. Ito ang unang beses na nagtanong ito sa akin. Nilingon ko siya. Okay lang ako. Ani ko, nakatitig lang siya sa akin, baka hindi pa panahon para magbuntis ako. Hindi ko alam kung anong emosyon ang nakita ko sa mga mata ni Audrey. Alam kong hindi siya naniniwala sa akin na okay lang ako. Sa tagal niya akong nakasama ay kilala na ako nito. Hindi ako tahimik na tao. Mas gusto ko yung may nakakausap ako, kaya nakakagulat talaga ang biglang pananahimik ko ng walang rason. You're lying. Seryosong sabi nito. Nakipagtitigan ako kay Audrey. Walang may nagbaba ng titig sa aming dalawa. Nandito na po tayo, ma'am. Ani ng driver. Doon lang naputol ang titigan namin. Nasa labas kami ng isang mamahaling restaurant, tanaw ko rito ang mga taong nasa loob. Halatang may mga kaya sa buhay. Kung hindi naka-business attire ay napakagaganda naman ang mga damit nila at base sa itsura nila ay mga mayayaman sila. Kahit ang mga nakapark na mga kotse ay mamahalin. Mr. Montclair's reservation. Ani Audrey, ngumiti ang babae at sinabi kung nasa ang table ang reservation ni Rafa. Mula sa malayo ay kitang-kita ko ang seryosong Rafa na nakaupong mag-isa. May mga ibang napapatingin sa kanya dahil bukod tangi itong nag-iisa at hindi rin mate at tago ang kagwapuhan nitong taglay. Nakaitim na suit and tie ito, bahagyang magulo ang buhok pero bagay naman sa kanya. Mas lalo lang itong bumagay sa kanya. Mas lalo siyang naging gwapong tingnan kapag ganyan ang buhok niya. Simpleng dilaw na sleeveless dress ang suot ko. Fit ito sa katawan ko at hanggang sa kalahating hita ko lang haba nito. Naka-nude color naman akong 4-inch heels. May white sling bag din ako na kasya lang ang phone, wallet ko na may konteng cash, at maliit kong lip tint. May ibang napapatingin sa amin habang naglalakad kami ni Audrey papunta sa table ni Rafa. Kahit naka-business attire si Audrey ay magandang-maganda pa rin ito. Napatingin si Rafa sa amin, nang masalubong ko ang mga mata niya ay nakita ko ang pagtadyas ng bagang niya. Nag-iwas ako ng tingin. Kunwari ay napatingin ako sa iba. Sir, bati ni Audrey kay Rafa. Tumango lang ito. Doon sana ako uupo sa harap ni Rafa nang tumayo ito at inurong ang katabi nitong upuan. Napangisi si Audrey at umupo na. Tumitig si Rafa sa akin na para bang sinasabi na doon ako kaya doon na ako umupo. Bumalik lang ito sa pagkakaupo nang makaupo na ako ng maayos. Order na si Audrey sa waiter pati na si Rafa. Ako naman ay hindi alam ang kakainin dahil busog pa ako. Orange juice lang po ako. Sabi ko sa waiter. Give her a slice of carrot cake. Ani Rafa. Napanguso ako. Kumain na ako kanina ng lunch sa bahay. Medyo late na nga rin kasi late akong nagising kaninang umaga. Tapos ngayon kakain na naman. Update. She's very much healthy and still negative. Sagot ni Audrey. Paano nga naman ako mabubuntis kakatapos nga lang ng regla ko last week? Hindi talaga ako mabubuntis pa. Napatango lang si Rafa at nag-usap na sila tungkol sa business. May ka-meeting pala si Rafa dito kanina pero doon sa private room, pinadiretso lang kami ni Rafa dito para lang mag-snacks total nandito na rin naman siya at malapit lang ito sa hospital kung saan ako nagpa-check up. Kinuha ko ang cellphone ko at naglaro na lang. Wala naman akong maintindihan sa pinag-uusapan nila ni Audrey. What are you doing? Inangat ko ang mukha ko. Wala na pala si Audrey. May kausap na siya sa cellphone niya sa labas. Naglalaro lang.
Pinakita ko pa ang screen ng phone ko sa kanya. Tumango lang ito sa akin. Naglaro ako ulit. Tagal naman ni Audrey. Tinanaw ko si Audrey sa labas pero wala na siya doon. One message received. I need to go. Take care. Napangiwi ako. Umalis na pala ito. Dahil yata iyon sa tumawag sa kanya. Umalis na si Audrey. Magko-commute na lang ako mamaya. Sabi ko ay Rafa na nakatitig na pala sa akin. Hell no. Matigas na wika nito. Baka may meeting ka pa ka. I'll drive you home baby. Malamig na putol nito sa akin. Nag-iwas na lang ako ng tingin at tumuwid ng upo. Bakit naman ang tagal ng order? Gusto ko nang umuwi. Para na kasi akong matutunaw sa titig ni Rafa. Mabuti sana kung nandito si Audrey at least nag-uusap silang dalawa tungkol sa business. Hindi yung ganito na kaming dalawa lang dito. Sa kalapit naming table ay di sinasadyang napatingin ako sa lalaking nakaupo doon, mukhang kaka-rating lang nito dahil wala namang nakaupo doon kanina pagkarating namin. Ngumiti ito sa akin, ang cute ng dimples niya. Guwapo rin ito, ngumiti rin ako sa kanya ng tipid at nag-iwas na ng tingin. Nang mapatingin ako kay Rafa ay nakasimangot ito sa akin. Napatingin ito sa katabing table namin at nagtadges ang bagang nito. Excuse me sir and madam. Napalingon kami sa waiter. At last, nilagay na niya sa table ang mga ni-order namin, may ni-order pa pala siyang salad para sa akin. Pagkaalis niya ay kumain na kami ni Rafa. Pagkatapos naming kumain ay sumenya si Rafa sa waiter. Lumapit naman ito, binigay ni Rafa ang card niya. Ni hindi na nito tiningnan kung magkano ang bill. Magbabanyo muna ako, sandali lang ako. Tatayo na sana ito nang sinabihan ko siyang kaya ko naman, tsaka, babalik pa yung waiter para ibalik ang card niya. After ko umihi ay naghugas na ako ng kamay at kumuha ng tissue para magpunas. Pagkatapos ko ay lumabas na ako ng tree nang may aksidente akong nabangga. Hala, sorry po, sorry, hey, it's fine, nakangiti nitong sabi. Oh, siya yung sa kabilang table na may dimples, iyong ngumiti sa akin. Sorry po talaga, hindi kita nakita, nahihiyang turan ko, napakamot ito sa batok niya. Okay lang nga, ngumiti na naman ito, I'm Jacob. You are. Inabot nito ang kamay sa akin. Baby, nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang malamig na boses ni Rafa sa likuran ko. Naramdaman ko ang pagpulupot ng kamay ni Rafa sa bewang ko at damaykit sa akin. She doesn't care, matigas na sabi nito. Napatingala ako kay Rafael, nagtatadges ang bagang nito at mukhang galit. Let's go. Aya nito sa akin. Nahihiya akong ngumiti kay Jacob nang umisi lang sa akin. Pinagbuksan ako ni Rafa ng pintuan, nang makaupo na ako ay pumasok naman ito sa kabila at nagmaneho na. Panaka-naka akong sumusulyap sa kanya. Ang higpit-higpit ng pagkakahawak niya ng manibela. Namumutla kasi ang kamao niya. Tahimik lang ito at tanging nasa kalsada lang ang tingin niya. Pagkarating namin sa bahay niya ay nauna na akong umakyat sa kwarto. Nilapag ko ang sling bag sa bedside table. Napalingon ako nang magbukas ang pintuan ng kwarto ko. Ang akala ko ay babalik pa ito sa trabaho niya, pero nandito siya ngayon sa kwarto ko. Niluwagan niya ang necktie niya at lumapit sa akin. Wala na siyang coat. Kinabig niya ako palapit sa kanya, napalandas naman ang mga kamay ko sa dibdib niya. You are not supposed to talk to other guys. Malamig na sabi nito. Napalunok ako. Galit siya. Nabangga ko kasi siya kanina. Paliwanag ko. You are not supposed to smile to other guys. Matigas na sabi nito. Gumapang ang kamay nito pataas at hinila pababa ang zipper ng dress ko. I'm really mad right now. Anito habang titig na titig sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa nang sinakop na ng labi niya ang akin.